Good evening sa inyo mga Kanoypi. Andito tayo ngayon sa Seongsu, sa Seoul. Ganda, napakaraming mga shoppingan dito. At pag-usapan natin ang day 2 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Masasabi ko na tagumpay na naman tayo ngayon, no? As early as now. Dahil nga kita nyo dito pa lang kay Senator Rizzo Ontiveros. Talagang parang supalpal na siya. Dahil nga sa pagtanong niya kanina, parang nagmamadali talaga tong senadorang to no? Nasa early stages pa lang tayo. Tinanong niya na agad paano naging impeachment offense daw. Yung tungkol nga dun sa sinabi ni VP Sara tungkol dun sa assassination, no, sa kanyang video. Pero masasabi ko dyan isang conditional threat naman yun no? In the first place sinabi niya yun kung siya ay ipapatumba, naghabilin siya, ganun. So habilin lang yun, hindi naman talaga directly threat yun na sinabi niyang ipapa-assassinate niya ang presidente. Hindi naman ganun talaga. Ang main context dapat ang tinitignan dun, diba? Itong si Senator Risa, yun agad ang tinanong. Ngayon bumana tuloy si Senator Pia Cayetano na sinabi niya na pang-ending na daw yun, pang-closing speech na yun. Tama nga naman, diba? Ang aga-aga pa lang anong oras pa lang parang gusto nang umuwi ata nito si Senator Risa. Nagmamadaling umuwi baka may lakad pa, no? Yun nga, maling-mali yun. Kasi meron tayong sinusunod na standards sa Senate proceedings lalo na pagka-impeachment hearing. Hindi basta-basta pwede kang sumigi na lang at magpunta agad dun sa conclusion, no? Yung gusto mo agad na itanong, impeachable ba ito o hindi? Diba darating din tayo sa puntong yun Pero sa ngayon, ang tinitingnan pa lang dyan ang paglalatag ng mga evidences o mga ebidensya, no? Sinusuri pa lang dyan yung mga statements ng mga witnesses at yung mga physical evidences or electronic evidences kung meron man. Tulad nga na lang nitong NBI agent na nandun kanina sa Senado. Nakakatawa lang talaga dito sa taga-NBI na to, no? Napansin ko na yun nga, patingin-tingin lagi siya dun sa parang kodigo niyan na yun nga yung tungkol dun sa timeline ba yun, yung tungkol sa mga oras ng video, no? Na kahit si Senator Erwin Tulfo napansin at pinuna niya. Kaya talagang masasabi ko na parang palpak parang palpak ang script yan ng opinion ko, no? Kasi kung planado talaga to, hindi na kailangan ng mga kodigo pa na ganyan. Dahil kung talaga sa ulado nila, dahil sila mismong naging witness di ba? Dapat alam nila yung mga timeline noon. Lalo na ang tinatanong lang naman kanina yung video na 2 hours, di ba? So dapat alam mo kung ano yung mga starting point kung saan sinabi ni VP Sara yung gantong detalye, di ba? Kung saan niya sinabi, anong oras nagtapos. Dapat alam niya yun, ilang buwan nang pinagplanuhan dapat yan So nakakatawa lang talaga, no, na parang hindi nagtutugma-tugma ang mga statement. At yun nga, nagmamadali pa itong si Senator Risa na alam natin na parang kumakampi talaga dito sa administrasyong to. Kaya sa tingin ko hindi talaga sila magtatagumpay di ba? At dinadaan lang nitong private prosecutor nila sa yung tawag dito, yung parang matatamis na talumpati. Malatalumpati na yung mga sagutan niya kailangan mahaba. Parang gusto talagang kunin yung damdamin ng publiko para mag-side siguro sa House Prosecution Team, no? Kaya nga si VP Sara siguro hindi talaga attend dyan kasi parang nangyayari nga trial by publicity o yung parang nagiging character assassination na yan ang komento ko dyan. Dahil walang ibang patutunguhan yan pag humarap si VP Sara dyan kung hindi para gibayin ng kanyang kredibilidad, gibayin ng kanyang reputasyon at ang kanyang pagkatao. Wala akong ibang nakikita kung hindi yun ang kanilang motive. So yan ay isang opinion ko at I'm sure na yan din ang mga advice na mga nandyan sa paligid ni VP Sara as well as her legal team. Kaya walang problema dyan kahit na ang nagre-represent ngayon doon ang legal team yan, defense counsel ni VP Sara. Kasi magagaling naman ang mga abogado na yan. Kaya nilang i-handle yung mga paratang sa kanya. Tsaka bottom line dito ang burden of proof dapat manggagaling yan sa prosecution. Ibig sabihin, sa kanila dapat manggagaling ang talagang mga ebidensya. Kailangan matumbok talaga nila punto por punto kung paano magiging successful ang nandyan sa articles of impeachment, yung 4, no? Yun dun sa yun nga, yung threats
doon kay President, no? Tapos yung iba pa. Kailangan hindi nila masyadong palawigin yung mga ebidensya, di ba? Ultimo yung private life ni VP Sara, kita nyo yung tungkol dun sa BIR box, di ba? Masyadong malawak yung scope masyadong broad, no? Kailangan dito, patunayan lang nila, wag silang lalayo, wag nila ililihis yung attention dun sa apat na impeachable offense na pinupunto nila. Di ba? Hindi kailangan pakialaman yung iba. Lumalabas lang talaga na parang hindi sapat ang kanilang mga ebidensya, no? Yan ang nakikita natin sa ngayon. So yan muna, abangan natin ang mga susunod na kaganapan in the coming days. Lagi ko lang kayo nire-remind na lagi kayong maging makabayan at makialam sa nangyayari sa ating bayan nang sa ganun, one day maging Singapore din ang Pilipinas at one day mahigitan din ng Pilipinas ang Korea. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noypi. Naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Maano? Masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ano? Doon sa yung mga yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.